ba mga bata? Ako nga pala si Kuya Jason. Kuya Jason niya pala ang pangalan ko. Ano nga ulit ang pangalan ko mga bata? Tama. At ngayong araw, maikikwenta ako sa inyo. Pero bago tayo magsimula, sino na sa inyo ang nakamunta ng mundo? Tamang-tama, dahil ang kwento natin ngayon ay may kinalaman sa mga bundok. Ang pamagat ng ating kwento ay The Humble Mountain ay sinulat ni Ket Sustento at Precious Grace Pahimulin. Nakikita niyo ba yung mga gandang larawan na ito mga bata? Ito ay iginuhit ni Angel Abdelgado. Magsimula tayo mga bata! Noong unang panahon, sa isang malayong lugar, may dalawang bundok na tinatawag na Mount Bragg at Mount Humble. Si Mount Bragg ay palaging nagyayabang tungkol sa kanyang taas at kagandahan. Si Mount Humble naman ay nanatiling tahimik, masaya sa kanyang taas at kagandahan. Humble, para sa akin ang pagpapakita ng tapang at kagandahan natin ay mahalaga para maging masaya, sabi ni Mount Bragg. Naintindihan ko Bragg, pero ang tunay na kaligayahan ay nasa pagiging mabuti, hindi sa pagyayabang. Tugon naman ni Mount Humble. Sa palagay ni Mount Humble, hindi niya kailangan magyabang para malaman ang kanyang halaga. Pero patuloy pa rin na sinasabi ni Mount Bragg na dapat ipakita ni Mount Humble ang kanyang halaga sa lahat. Isang araw, dumating ang isang napakalakas na bagyo. Ang hangin ay sobrang lakas na nabuwal ang mga puno. Ha 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 ha! Ikaw ay isang bagyo lamang. Walang sinuman ang makakatalo sa aking lakas, sabi ni Mount Bragg. Hindi alam ni Mount Bragg na mas malakas ang bagyo sa kanyang inaakala. Ang malakas na hangin ay sumira sa kanyang gilid at ang ulan ay nagdulot ng pagguho ng mga lupa. Sa isang iglap, biglang umulan ng malakas. Ngunit hindi tumigil sa pagmamalaki si Mount Bragg. Bragg, dapat tayong mag-ingat at protektahan ang mga hayop. Ang nag-aalalang sabi ni Mount Humble. Ngunit hindi pinansin ni Mount Bragg ang sinasabi ni Mount Humble. Habang patuloy na nagmamalaki si Mount Bragg, si Mount Humble naman ay nanatiling kalmado at nakatuon sa pagprotekta sa mga hayop. Patuloy ang malakas na ulan at hangin na nagdulot ng pagguho ng malalaking bato at pabagsak ng mga punong kahoy na naging sanhi ng pagkataranta ni Mount Bragg. Nakita ni Mount Humble na nataranta si Mount Bragg. Bragg, huminga ka ng malalim. Makakatulong ito sa iyo para kumalma, sabi ni Mount Humble. Pagkatapos ng bagyo, hindi na ganoong kataas o kahanga-hanga si Mount Bragg. Samantalang si Mount Humble ay nanatiling matibay at maganda. Napagtanto ni Mount Bragg ang kanyang pagkakamali at nakaramdam siya ng hiya sa kanyang pagiging mayabang. Pagkatapos ng bagyo, humingi ng tawad si Mount Bragg kay Mount Humble. Humble, pasensya na dahil sa pagiging arogante ko sa panahon ng bagyo, sabi ni Mount Bragg. Pinapatawad na kita Bragg, ngunit ang pagiging makasarili ay maaaring maging mapanganib lalo na sa panahon gaya nito, sabi ni Mount Humble. Umiiyak si Mount Bragg. Mula ngayon, nagpasya na akong maging mapagkumbaba at maging mabait tulad mo, sabi ni Mount Bragg habang umiiyak. Lumapit ang mga hayop kay Mount Humble at nagpasalamat sa kanya dahil sa pagprotekta sa kanila. Tayo lang ang magkakasama dito, kaya tulungan natin ang isa't isa, sabi ni Mount Humble. May natutunang mahalagang aral si Mount Bragg dahil sa bagyo. Hindi dahil ikaw ang pinakamatangkad o pinakamaganda ay hindi nangangahulugang ikaw ay mas mahusay kaysa sa iba, sabi ni Mount Bragg. Sa paglipas ng panahon, si Mount Bragg at si Mount Humble ay naging magkaibigan. Mas nauunawaan nila ang isa't isa at natutunan nila kung gaano kahalaga ang maging mabait at magtulungan. At doon nagtatapos ang kwento ni Mount Bragg at Mount Humble. May natutunan ba kayong leksyon mga bata? Tama! Dapat tayong magpakumbaba at tumulong sa kapwa. Dito na nagtatapos ang ating kwento mga bata. Ako nga pala ulit si Kuya Jason. Hanggang sa muli. Bye-bye!